Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto, at magsanay gamit ang ating module sa Physical Education. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Physical Education, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagsasagawa ng symmetrical na hugis. Alam mo ba na ang panandaliang pagtigil ng pagkilos ay maaaring maging isa sa mga batayan upang malaman kung ikaw ay may tindig na balanse? Nais mo bang sukatin ang lakas ng mga kalamnan sa iyong buong katawan? Alam kong ikaw ay isang malakas na bata, kaya maisasagawa mo ang mga batayang kilos ng symmetrical na hugis habang pansamantalang nakatigil o hindi umaalis sa iyong lugar. Para sa alamin, sa module na ito ay matututuhan mo ang mga batayang kilos at kasanayan sa pagsasagawa ng symmetrical na hugis na gamit ang iba-ibang bahagi ng iyong katawan habang pansamantalang nakatigil o hindi umaalis sa lugar. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Subukan muna natin kung ano na ang kaalaman mo patungkol sa aralin natin sa ating module. Makinig ng mabuti sa aking panuto. Para sa subukin, ang panuto ay masdan ang mga larawan at tukuyin kung ang posisyon ng bawat bata sa larawan ay balanse o pantay. Pumalakpak ng isa kung balanse at pumalakpak naman ng dalawa kung hindi balanse. Number 1, tignan ang larawan ng bata. Kung ang tindig niya ay balanse, pumalakpak ng isa. Kung hindi naman, pumalakpak ng dalawa. Number 2, tignan ang larawan ng batang lalaki. Kung ang tindig niya ay balanse, pumalakpak ng isa. Kung hindi naman, pumalakpak ng dalawa. Number 3, tignan ang larawan. Kung ang tindig ng batang babae ay balanse, pumalakpak ng isa. Kung hindi naman, pumalakpak ng dalawa. Number 4, tignan ang larawan. Kung ang tindig ng batang lalaki ay balanse, pumalakpak ng isa. Kung hindi naman, pumalakpak ng dalawa. At number 5, tignan ang larawan. Kung ang tindig ay balanse, pumalakpak ng isa. Kung hindi naman, pumalakpak ng dalawa. Para sa tuklasin, basahin at pakinggang mabuti ang dialogo. Ang pamagat ay, ehersisyo'y kailangan. Ano ang ginagawa mo? Nag-e-exercise ako, Jenna. Kita mo,
tuhod at siko lang ang gamit ko? Hindi ba mahirap? Hindi naman. Kaya lang sa paggawa nito, kailangan maging maingat. Bakit ka tumigil? Kailangang huminto sandali para maihanda ang katawan. Paano? Ganito lang ang gagawin ko. Tignan mo para matutuhan. Gaano katagal? Sandali lang ang gagawin mong pagtigil. Sa binasa at napakinggan nating dialogo, ang ipinakitang posisyon ni Jessie ay symmetrical. Tandaan, sa paglikha ng mga hugis at kilos ng katawan na symmetrical, ay nangangailangan ng panandaliang pagtigil bago maipagpatuloy ang kilos. Ang symmetrical na kilos ay nagpapakita ng balanse. Kapag hinati ito sa gitna, nagiging pareho ang hugis, sukat, at posisyon ng dalawang bahagi. Para sa suriin, ang panuto ay sagutin ang mga tanong tungkol sa dialogong binasa o napakinggan natin kanina. Isulat ang titik ng wastong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, anong hugis ang ipinakita ng posisyon ni Jessie sa dialogo? A. Asymmetrical. B. Baliktad. C. Paharap. D. Symmetrical. Number 2, ano-anong bahagi ng katawan ni Jessie ang ginamit niyang batayang suporta sa kanyang posisyon? A. Braso at binti. B. Paa at kamay. C. Hita at braso. D. Tuhod at siko. Number 3, ano-anong bahagi ng ating katawan ang maaaring gawing batayang suporta bukod sa ating paa? A. Baba, binti, paa, at siko. B. Braso, hita, puwetan, at ulo. C. Kamay, likod, tenga, at tiyan. D. Kamay, puwetan, tuhod, at ulo. Number 4, bakit kailangan ng panandaliang pagtigil sa ibang kilos ng katawan? A. Dahil naiinitan ng katawan. B. Dahil mabigat ang katawan. C. Dahil tinatamad ang katawan. D. Dahil napapagod ang katawan. Number 5, paano maiiwasan ang sakuna sa pagsasagawa ng anumang kilos? A. Laging mag-ingat. B. Laging maging masaya. C. Laging maging mabilis. D. Laging isulat ang gagawin. Para sa pagyamanin, ang panuto ay isagawa ang mga posisyon habang kinakanta ang bahay kubo. Isali ang kasama sa bahay bilang iyong kapareha. Ulit-ulitin ang mga posisyon hanggang matapos ang kanta. Para sa unang posisyon, tumayo ng tuwid na nakaunat ang mga braso. Sa pangalawang posisyon, ilagay ang mga kamay sa baywang. Sa pangatlong posisyon, ibuka ang mga binti. At sa pang-apat na posisyon, iunat ang mga braso. Para sa isa-isip, pagkatapos matutuhan at maisagawa ang mga aralin tungkol sa pagsasagawa ng symmetrical na hugis habang panandaliang nakatigil o nakahinto, narito ang isang tula na makatutulong sa iyo upang mas maunawaan mo ang kahulugan nito. Para sa panuto, buuin ang maikling tula, piliin ang nararapat na salita sa loob ng kahon. Tulain ito sa harap ng kasama sa bahay.
Ito ang mga pagpipilian: kilos, mag-ingat, gitna, paa, pagtigil, symmetrical. Ang pamagat ng tula ay kilos symmetrical. Ito ay akda ni Diana Rose S. Melo. Blank at galaw kasama sa tuwina. Blank na hugis ay ipakilala. Balanseng hugis, paghinati sa blank, panandali ang blank, ipinapakita. Blank, gamitin, unang batayang suporta, ngunit ibang partey pwede ring pangdepensa. Kaya't susunod na kilos, magagawa na, palaging blank upang iwas disgrasya. Para sa isagawa, kunin mo ang iyong notebook at lapis at isulat lamang ang bilang o number na iyong sagot. Ito ang panuto. Piliin at isagawa ang mga larawan na nagpapakita ng hugis symmetrical habang panandali ang nakahinto o nakatigil. Pagmamasdan natin ang larawan at pipiliin natin mula rito ang nagpapakita ng hugis symmetrical. Inuulit ko, yung number lang ang isusulat sa notebook. Yung number ng sagot mo. Pagkatapos, ay gagayahin mo ang kilos na nagpapakita ng hugis symmetrical. Para sa tayahin, ang panuto ay isagawa ang bawat posisyon at isulat sa sagutang papel ang check kung symmetrical at X kung hindi. Number 1, lumuhod ng nakaunat ang mga braso. Number 2, umupo ng nakaunat ang kanang binti at nakabaluktot ang kaliwa. Number 3, umupo ng tuwid at nakalagay ang kanang kamay sa balikat. Number 4, umupo ng pabukaka habang ang mga kamay ay nasa bewang. At number 5, ilagay ang dalawang braso sa balikat at paghiwalayin ang mga binti. Para sa aralin 2, ang leksyon ay pagsasagawa ng mga symmetrical na hugis na may panandali ang pagtigil ng kilos gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Para sa balikan, ang panuto ay tulungan natin si Betty, the bunny, na makuha ang kanyang gatas. Isagawa ang mga kilos symmetrical na nasa loob ng bilog hanggang sa makuha ni Betty, the bunny, ang gatas. Humanda na. Ang gagawin lamang natin ay gagayahin natin ang mga kilos symmetrical na makikita natin sa larawan upang matulungan si Betty the Bunny na makuha ang kanyang gatas. Para sa suriin, kunin mo ang iyong notebook at lapis at magsulat sa iyong notebook ng bilang 1 hanggang 5. Makinig ng mabuti sa aking panuto. Ang panuto ay pagmasdan ang mga larawan, markahan ng check ang mga kilos na hindi ginagamitan ng paa bilang batayang suporta at isagawa ito. Ulitin ko, ang lalagyan ng check ay ang larawan na hindi gumamit ng paa bilang batayang suporta sa pagsasagawa ng kilos. Number 1, tignan ang larawan. Gumamit ba ang bata ng kanyang paa sa pagsasagawa ng kilos? Kung hindi ang sagot mo, lagyan mo ng check. Kung oo naman, wag mo nang sulatan pa. Number 2, tignan ang larawan. Gumamit ba ang bata ng paa bilang batayang suporta sa pagsasagawa ng kilos?
Kung hindi ang sagot mo, lagyan ng check. Kung oo naman, wag nang sulatan. Number 3, tignan ang larawan. Gumamit ba ang bata ng paa bilang batayang suporta sa pagsasagawa ng kilos? Kung hindi ang sagot mo, lagyan mo ng check. Kung oo naman, wag nang sulatan. Number 4, tignan ang larawan. Gumamit ba ang bata ng paa bilang batayang suporta sa pagsasagawa ng kilos? Kung hindi ang sagot mo, lagyan mo ng check. Kung oo naman, wag nang sulatan. At number 5, tignan ang larawan. Gumamit ba ang bata ng paa bilang batayang suporta sa pagsasagawa ng kilos? Kung hindi ang sagot mo, lagyan ng check. Kung oo, wag nang sulatan. Para sa pagyamanin, ang panuto ay isagawa ang mga sumusunod na gawain at sagutin ang mga tanong sa talahanayan ng buong katapatan. Lagyan ng check ang tapat ng iyong sagot. Ito ang mga gawain. Number 1, umupo ng nakabaluktot ang mga tuhod at kumilos pakanan sa loob ng 3 segundo. Lagyan ng check ang tapat ng box ng iyong sagot. Ang iyong bang ginawa ay symmetrical o hindi symmetrical? Ang iyong bang ginawa ay mahirap gawin o madaling gawin? Number 2, itaas ang kanang kamay at ilagay sa baywang ang kaliwang kamay. Umikot ng 3 segundo. Lagyan ng check ang tapat ng box ng iyong sagot. Ang iyo bang isinagawang kilos ay symmetrical o hindi symmetrical? Ito ba ay mahirap gawin o madaling gawin? Number 3, tumayo na ang mga paa at braso ay nakabuka na tila gumagawa ng letrang X. Gamit ang 2 paa, tumalon paharap ng 3 bilang. Ang iyo bang isinagawa ay symmetrical o hindi symmetrical? Mahirap ba itong gawin o madaling gawin? Lagyan ng check ang tapat ng box. Number 4, tumayo at bahagyang ibaluktot ang katawan paharap. Tumalon ng 5 beses pasulong. Lagyan ng check ang tapat ng iyong sagot. Ito ba ay symmetrical o hindi symmetrical? Mahirap bang gawin o madaling gawin? At number 5, tumayo ng tuwid, ilagay ang mga kamay sa bewang, iangat ng bahagya ang kanang paa, tumalon ng 3 beses. Lagyan ng check ang tapat ng iyong sagot. Ito ba ay symmetrical o hindi symmetrical? Mahirap gawin o madaling gawin? Tandaan, sa pagsagot nito, sumagot ng buong katapatan. Para sa isa-isip, ang panuto ay punan ng tamang sagot ang bawat patlang, piliin ang sagot sa gilid na kahon. Kapag nakumpleto na, awitin ito ng may kasabay na palakpak sa saliw ng musikang I'm a Little Teapot. Ito ang mga pagpipilian: paa, symmetrical, kanan, balanse, pagtigil. Ito ang tula. Ako'y symmetrical. Ako'y isang hugis na anyong blank. Sa kaliway, blank, ganun din sa blank. Sa panandaliang blank, blank ang suporta, maaari din gamitin ibang bahagi pa. Para sa tayahin, ang panuto ay isagawa ang mga naturang hugis ng mga kilos na nangangailangan ng panandaliang pagtigil. Lagyan ng check na marka ang oo kung nagpapakita ng hugis symmetrical. At lagyan rin ng check na marka ang hindi
kung ito ay hindi nagpapakita ng hugis symmetrical. Ito ang mga gawain. Number 1, nakatayong nakabukaka ang mga kamay at paa. Number 2, nakatayong nakalagay ang kanang kamay sa baywang at nakataas ang kaliwang kamay. Number 3, nakaluhod na ang mga kamay ay nasa magkabilang bewang. Number 4, upong palaka. Number 5, upo nang nakabaluktot ang isang tuhod. Para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, ang panuto ay gawin ang mga sumusunod. Para sa letter A, sanayin ang sarili sa pagsasagawa ng mga iba't ibang symmetrical na pagkilos. Pagkatapos ay tayahin ang iyong ginawa. Sa letter A, ang gagawin mo ay magpapakita ka o magsasagawa ng iba't ibang symmetrical na pagkilos. Kung 3 hugis, symmetrical na pagkilos ang iyong naisagawa, gumuhit ka ng 3 masayang muka. Kung 2 lamang ang hugis symmetrical na pagkilos na iyong nagawa, 2 masayang muka lamang ang iyong iguguhit. At kung 1 lang ang iyong nagawang hugis symmetrical na pagkilos, 1 masayang mukha lang din ang iyong iguguhit. At para naman sa letter B, iguhit sa iyong kwaderno ang mga hugis asymmetrical. Magbibigay ka ng halimbawa at iguguhit mo ito sa iyong notebook. Maraming salamat mga bata! Tandaan, ang katawan ay may kakayahang makalikha ng mga hugis at kilos. Ang mga hugis at kilos na ito ay mula sa mga ginagawa natin araw-araw sa tahanan at sa komunidad. Palaging mag-ingat upang iwas disgrasya. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!